Kaya nasira yung speaker, walang relay section. Walang relay section yung amplifier mo, or wala siyang speaker protect. Pangalawa, nagmalfunction yung speaker protect mo or sa relay section mo nagmalfunction, kaya nakalusot yung DC out. Ayan, DC out yan ha. Isa pang senaryo. Maaring nasunog naman yung speaker mo dahil hindi niya kinaya yung amplifier mo. Okay. Dahil wala ko ganong upload ng pagre-repair natin dahil sobrang busy ko. Eto, kaya makikita nyo iba yung ambience natin, ang kalat ng bahay. Gulo ng wiring ko. Parang hindi technician no? Okay. Usapang speaker, kung bakit nasusunog siya, and then usapang DC out kuno. Kasi kadalasan rason ng iba nasusunog yung speaker kasi nga may DC out. Okay? Nasusunog nga ba yung speaker dahil may DC out, or nasusunog yung speaker kasi nga hindi kinakaya yung amplifier? Ito yung pag-usapan natin ngayon. Ito based lang sa observation ko bilang technician. Hindi naman talaga tayo ganun kagaling sa ganitong paliwanagan. Based lang to sa observation ko. Okay. Nasusunog yung speaker once. Unahin natin yung DC out siguro. Masusunog yung speaker mo and then masusunog siya kapag may DC out yung amplifier nyo kapag wala siyang relay section or walang speaker protect. Kasi meron mga amplifier na walang DC protect yung amplifier. Wala siyang speaker protect. Parang ba tawag yan? Yung sa may relay section. Wala. Diretso siya. From amplifier stage, diretso na siya speaker out papunta sa my speaker. Once na magmalfunction yun or masira na yung pinaka-amplifier, magkakaroon ng DC out, ayan, may tendency talaga masusunog yung speaker mo. Pero bihira yan sa mga power amplifier. Mostly sa power amplifier ngayon is meron talaga siyang DC protect. Meron pa nga siyang short protect Mostly sa mga integrated, meron talaga mga integrated na walang speaker protect. Okay? Ngayon, DC out pa rin. Kung DC out ang pagdiskitahan natin kung bakit nasunog yung speaker natin, kapag active yung speaker protect mo, once na may DC out yan, automatic magti-trip off yan. Kasi poprotektahan niya yung speaker mo. Poprotektahan niya. Kahit 1 volt lang yung lalabas dyan sa may speaker out mo, papuntang relay section, magti-trip na yan or magpoprotect na yan. Ibig sabihin, poprotektahan niya yung speaker mo. Okay? Ngayon, lusot yung speaker doon. Hindi masusunog yung speaker mo. Kasi nga, naprotektahan ng relay section. Ngayon, ang problema naman, kung once na magmalfunction yung relay section mo or speaker protect mo, tulad ng halimbawa ko lang sa mga ACE, nasisira yung relay doon. Biglang nagpipermis yung relay, naka-permis siya, nakadikit or naka-contact. Ayan, kapag may DC out, automatic masisira talaga yan. Kasi nga, wala na siyang protection kumbaga hindi nagtitrip nagdidiretso na lang dikit nagmalfunction, kaya nasira yung speaker mo. Nagkaroon ng DC out, hindi na protektahan ng relay section or speaker protect mo, kaya nadali yung speaker mo. Pero, ulitin natin, pero kung aktibo yung speaker protect mo, hindi makakalabas yan. Poprotektahan niya yan. Okay? Kung intindihin nyo lang, di ba? Kaya nga speaker protect siya DC protect. Once na may DC na lalabas, automatic magti-trip yan or poprotektahan niya yung speaker mo. Pero pag diskitahan mo yung DC, di ba? Kaya nasira yung speaker, walang relay section yung amplifier mo or wala siyang speaker protect. Pangalawa, nagmalfunction yung speaker protect mo or sa relay section mo nagmalfunction, kaya nakalusot yung DC out. Ayan, DC out yan Ngayon, pag-usapan naman natin isa pang senaryo. Maaring nasunog naman yung speaker mo dahil hindi niya kinaya yung amplifier mo. Okay, hindi niya kinaya yung amplifier mo. Mas malakas masyado yung amplifier mo against sa may speaker. Liyamak na mas malakas siya. Kumbaga,
sa sobrang lakas ng amplifier mo, bira ka ng bira, umiinit na yung coil hanggang sa nadali siya, nasunog yung speaker mo. Okay? Pero kung mas malakas yung speaker mo against sa may amplifier, kahit itudo mo pa ng itudo yan, babasag lang yung tunog niyan, pero yung speaker hindi masusunog yan, hindi masusunog. Pero kung mag-headroom ka ng mga sabi natin 30% na mas malakas yung amplifier mo against sa may speaker mo, siyempre pag tinudo mo yan, masusunog talaga kasi iinit ng todo yung coil. Magbabounce ng todo yan, iinit ng todo hanggang sa masunog yung speaker mo. Okay, gets nyo ba? Nasunog yung speaker mo dahil sobrang lakas, hindi kinaya ng amplifier mo, hindi kinaya ng speaker yung amplifier mo. Nasunog yung speaker mo dahil nagkaroon nga ng DC out kasi nga wala siyang speaker protect or wala siyang DC protect. Okay, nasunog yung speaker mo, may DC, may speaker protect man siya, pero nagmalfunction na, hindi na gumagana yung speaker protect kaya nasunog yung amplifier mo. Okay, base lang yan sa experience ko base lang sa obserbasyon ko bilang technician. Hindi naman ako ganoon kagaling sa ganitong paliwanagan. Sa mga master natin dyan, comment na lang kayo dyan sa may comment section, and then sa mga master natin, mga engineer dyan, diba? Mga mas magaling magpaliwanag na ganito, para makatulong tayo, diba? And then para alam natin kung ano nga ba talaga yung pinakadahilan. Okay? Hanggang dito na lang. Salute.